hapon sa inyo mga ka-office-mate. Ako po muli si Eric Oralio Motovlog. No? Meron akong gagawin ngayon sa hapon na ito ay yung magpalit ng ating tinatawag natin na shock absorber. Yan. Ang gagawin natin sa shock absorber na ito, ipapalit natin doon sa ating motor. Kasi ang luma nating shock nagtatagas ng langis. So ilang beses natin maintenance yung ating shock absorber sa harapan sa ating motor, ano. So ang gagawin natin, magpapalit tayo ng shock absorber, ano. Pero yung shock absorber na nakakabit ngayon sa aking motor, nagawa ko na po yun. Palitan natin ng oil seal. So ang nais ko lang gawin, magkaroon ng ekstrang pyesa na in case na sira ito, pwede pa natin ipalit pa yung luma, no? At least meron tayong palitan na ng pyesa, no? So itong shock absorber na ito, ang plano ko dito, ikakabit natin, ano. At ngayon, i-unbox natin kung ano talaga ang itsura ng shock absorber na ito, no? Okay. Siya nga pala mga ka-office-mate, ano, shoutout dun sa pinsan ko na nagbigay sa akin itong ating kulay green na t-shirt. Yan. Autoline, no? Autoline ang nakalagay, no? At salamat at shoutout dun sa pinsan ko nagbigay sa akin itong kulay green na t-shirt na ito, no? Ito yung pinaka-paborito nating kulay. Yan, no? Favorite nating kulay yan, green, no? Okay, no? Bago tayo magsimula sa ating paksa dito sa tatawag natin pagpalit natin o pag-unbox natin ng shock absorber, tumungo muna tayo sa Bible scripture dito sa Awit 55:22. Ilagak kay Yahweh yung ilagak kay Yahweh yung suliranin, no? Alalayang kat ipagtanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin, no? Yan ay sa Awit 55:22, no? Ulit natin. Ilagak kay Yahweh yung suliranin. Aalalayan kat ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Okay. Yan ay mula sa Awit 55:22, no? Sa English, Psalm 55:22. Okay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-unbox ito, no? I-unbox natin tong shock absorber. Wait lang, pakita ko sa inyo. Wala kasi akong tagahawak, kaya nandito tayo, no? Ito na yung shock absorber na sinasabi natin na bago. Alam nyo mga ka-office-mate, ito ay babayaran natin ng 3 months kasi ito inutang ko lang sa pay later, no? Para na rin maging humble tayo, no? At yun pong totoo, inutang natin ng shock na to, babayaran natin, utay-utay lang natin ang bayad ng 3 months, no? Sa pay later ng Shopee, no? At yun. So sinabi ko lang sa inyo yung totoo, hindi naman ako nagtatakip. Ako naman ay totoo lang. Kasi since nagpa-vlog tayo, totoo lang ang sinasabi ko sa inyo. Ito ay inutang lang natin, no? Okay? I-provide nawa ng Panginoon ng pambayad nito sa monthly. Dahil mga ganitong klase ng shock absorber, mahal po nito. 600 po. 600 plus po ang presyo ng shock na to. Sinasabi ko lang po sa inyo totoo. Hindi naman tayo nagtatakip lang. Kaya naman natin magtakip lang. Basta-basta. Okay. Nabuksan na natin, ano. Hatakin natin ngayon to. Since wala man ng tagahawak, kaya paan na lang ginamit natin, eh. No? Oh, maganda. Parang may nakita ko, eh. Sticker! Yay! AEK spare parts. Ayan, oh. Sticker yan mga ka-office-mate, oh. Ayan, oh. Tapos, ito yung mga shock absorber. Wow. Ngayon, itong kabina natin.
Since wala tayong pansungkab. Yan. Yan. Labas lang natin. Yan. Natatanggalin natin. Okay. Ito tsura. Yan. I think may langis na rin ito sa loob. May langis na rin ito. Ano? Oh, may langis na rin to mga office mate. Oh. Malalaman nyo kasi hirap siyang tawag ito. Hirap siyang ilaro ng yung mga kamay, no? Dahil nga itong shock na ito ay mayroon siyang langis na sa loob, no? Ang plano natin ito, papalit natin ito sa ating motor. Yan. Ito pang isa, no? Ito dito nilalagay yung brake caliper. Ayan, oh. Brake caliper. Dito nilalagay. Kung yung tornilyo nila sa ilalim, ayan, oh. Yan. O, ayan pa yung sa tornilyo sa ibabaw. Yung kung saan ka maglalagay ng langis, no? Yung oil seal nandito lang yan, ano? Kung mabubuksan natin, kasi alam ko, sobrang tigas nito, hindi mo mabubuksan to, eh. Itong part na to. Ang tigas nga. Bale, hindi natin ito matatanggal kasi bago to, eh. No? Baka masira yung oil seal dito. Tumagas na naman mga ka-office mate. Kaya iniiwasan natin, no? Ngayon, itong ating sticker, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, ang plan ko, idikit yung sticker dito mamaya. No? Yan. Okay, dito. Yan. Di ko lang alam kung itong sticker na ito ay didikit, no, dito sa shock na ito kasi pabilog eh. Pabilog siya, oh. Yan. O, sige. Ngayon, ang gagawin natin ay kakabit na natin to. Ito, baseball bat na, no? Ayun, no? Titirahin tayo ng baseball bat. So, kailangan hampasin natin ng baseball bat. Mukhang baseball bat din to, eh, pero pang hampas, no? Woo! Woo! Oh, baseball bat. Oh, baseball bat. One round. Sige. 1, 2, 3. Poof! Joke lang kayo naman. Sige, kapitan natin to. Okay, papalitan natin tong shock. Yan. Ito na itong shock. Palitan natin to. Babakasin natin to. No? Okay. Bago lahat, babakasin natin to. Ito. Then ito. Then sabay na to. Pero bago natin ito babakasin, ito na muna ng gulong na to. Tatanggalin natin itong gulong na to at saka itong brake caliper. Saka tayo magbabakas na ito. Shock. Then kakabitan natin itong shock na bago. Okay, sige. Balikan natin kayo. Ano, tatanggalin natin itong gulong. Tatanggalin natin itong shock. Hindi ko na sa inyo pinakita yung part ng ano natin. Yung palikpik at saka yung mismong top cover kasi medyo mapapatagal tayo, no? Kaya ang gagawin na natin, tatanggal natin ng gulong, tatanggal natin ng shock. Mauna muna to bago ito, no? Para mas mabilis tayo ng trabaho. Sige, kailangan natin ng 17. Kailangan natin ng 14. Pero, ang gagawin ko, tatanggalin muna natin itong brake caliper. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Ito, brake caliper yan. Tatanggalin muna natin to. O, kailangan natin ng 12 mm. Yan, sige tanggalin natin. 12 mm. Okay. So, 12 mm. Sakit. Salpa. Okay na.
Tanggal. Tanggal. Tanggal ko rin. Meron ko pala tatanggalin. Ito. Tatanggalin pa ito. Since natanggalin natin, ikutin na lang natin. Pwede na pong pamay ito eh. Alisin natin to. Baklas. So, tanggal na po yung brake caliper. Susunod natin tatanggalin itong gulong na. Okay. Yun, gulong na tatanggalin natin. Susunod natin shock. No? Yan. Lagyan mo natin dito. Yan. Kasi angat natin ng konti. Okay. Kaya natin ng 17. Kaya natin ng 14. Okay. Ang pagluwag, pababa. Pero pag higpit, pataas. Pero ito pagluwag, pababa. Halos kabisado ko ng mga office-mate, no? Tanggal. Tapos, baklasin natin tong nut. 17 nut. 17 mm. Then tong ehe alisin. Kasi magpapalitan tayo ng shock. Okay, tanggal na. Bakas na yung ehe. Yan, ehe, tanggal na yung ehe. Tapos, spacer tanggal na. Bakas natin to. Okay, ang susunod natin, ito. Saglit lang. Ito. 1, 2. 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yan, baklasin natin itong dalawa. Okay, sige. Tatanggalin natin. Go. Kailangan natin ng ibang mga tools para matanggal to. Sige, balikan ko kayo. Itong tapaludong to tatanggalin natin. So, kailangan natin ng gis. Baklasin natin. Tatanggalin lang natin para matanggal natin itong shock. Baklasin natin itong shock. Talagang kailangan mo talagang gawin to mga office-mate. Dahil kung hindi, masisira talaga ng buo ang shock mo. Dahil kung siraan na talaga ang shock mo, ay subject talaga na papalitan mo na talaga. Ganun talaga ang mangyayari dito mga office-mate. Okay. Tanggal na yung gis. Another gis pa ulit. May gis pa dito eh. 10 mm na tornilyo. Bolt. Gagawin talaga natin to. Ganun talaga mangyayari to. Tanggal ulit ang isa. 10 mm na tornilyo. Bolt. Tatanggal natin to. Meron pa. Yung gis muli. Tanggalan natin. Ito po. Binabakas ng tornilyo dito. Yan.
na tawag natin na nut na 10 mm. Tatanggalin to. Okay. Baklas. Okay, tanggal na. Nut. Baklas. Okay mga office mate, pakita ko sa inyo. Natanggal na natin yung tapaludo. Ito na yung tapaludo niyo. Tanggal na. Yan na. Wait lang. Baklas natin yung tapaludo. Ayan na yung tapaludo na alis na. Yung 10 mm na nut, tanggal na rito. So, ang kailangan natin alisin ngayon yung 13 mm, 30 mm, 13. Babakasin mo to. Matatanggal mo to. Yan. Kasi meron ditong nut kanina. So, natanggal natin. Meron din dito nut sa likod. Yan. Bolt 10 mm. So, natanggal na natin yan. Ano? Okay, sige. Wait lang. Dito na. Ito. Aalisin na natin to. Okay? Kailangan natin ng 13 mm. Hindi pala. Saan ang 13 mm dito? 13 mm. Yan. 13 mm. Bakas yung ehe. Tanggalin ng ehe. Yan, bakas. Tatanggalin natin. At susunod. Pati itong isa. Pati itong kabila. Tatanggalin din natin. Ito pang kabila. Okay. Parang ano lang, no? Parang kotse lang, no? Nababaklas. Lahat ang piyesa. Tanggalin na natin. Okay, tanggalan natin mga tornilyo ng 13. 13 mga bolt ng 13 mm. Yan. Tanggal na. Ito ba? Tanggal na ulit ko. Ang kabila. Tatanggalin natin isa, kabila. Ito rin kabila. Okay, kung kaya na kamay mo na. Para matanggal mo na yung tornilyo dito. Tanggal na. Tanggal na. Tanggal na. Natanggal na yung shock na luma. Tanggal na rin yung shock na luma. Dalawa sila tanggal.
Ang ilalagay natin ito. Shock na bago. Bagong shock absorber kakabit natin. May kakabit pa tayo sa ito naman. Kailangan dito ay nakaangat ito. Paresin dapat nakaangat eh. Nahatak ko sa taas. Tulak na lang natin pataas. Sige, balikan natin kayo. Bukating ko lang kung gaano kalayo yung pwesto ng shock. Dalawa. No? Kailangan natin ng caliper kung tama yung ating sukat kasi kung mamali ka ng sukat dito na kung dito sa shock mo, kinabit mo yung isa at isa naman masyadong mahaba ang pagkakapasok mo ng tornilyo sa ibabaw, possible na hindi magandang takbo ng motor mo. Ito papakita ko sa inyo, no. Nakikita nyo ba mga Coffeesmate ito? Kung gaano kataas ito. Yan, susukatin mo kung gaano kataas ito. Yan. No. O yung ganun to kaliit na lang. Yan. Yan, ganyan. Gaano kaliit. Dapat. Ganon din sa kabila. No, yung pasok ng tornilyo na to. Ganon din dapat dito sa kabila. Dahil pag ito, nag-iba ng posisyon tong na to. No? Hindi rin maganda. No? Yan. Yan. Tignan mo kung parehas ng posisyon ng caliper. Bagay dito, parehas sila ng posisyon. Pati dito. Yan. Tama ang pagkakabit mo pag ganyan. Yan, dito sa kabila. Yan. Kailangan hindi ka mamali. No? Yan. Kailangan tama ang sukat. Yan. Dahil pagka ito, sobrang taas, sobrang nang angat ito. Tapos dito, sobrang baba naman, masamang epekto sa gulong. No? Baka magwiwiggle ka mga Coffeesmate. No? Yan. Tama? Tama? Tama. Yan. Dito po ulit. Basta, geto-getohin mo lang mga Coffeesmate. Tingnan mo lang mabuti kung tamang pagkakakabit mo. Kailangan pantay sila. No? Pantay ang pagkakabit ng shock mo. No? Okay? Goods. Ngayon, ang gagawin mo, saka mo hipitan to. No? Hipitan mo na to gamit ang 13. No? 13. Adjust mo ngayon sa pasikip. Yan. Yan, sisikipan mo na siya. Pag nakita mo na tama na yung sukat ng shock, pwede mo na siyang sikipan, no? Ito na pala yung shock. Bago na siya. Bagong-bago na siya. Bagong-bago na siya mga Coffeesmate. Sisikipan mo rin siya, pati na rin yung kabila. Sikipan mo din. Yan. Ito munang ibabaw bago yung ilalim na tornilyo. Yan. Huwag kayong magkakamali dito ng pagkakasalpak ng shock. Magbabago ang takbo ng inyong motor. Yun ang ibig sabihin na yung balanse ng motor nyo magbabago ng takbo po yan. Gegewang-gewang kayo pag mali ang pagkakasukat ninyo.
kung gaano kaayos yung pagkakasalpak ninyo ng shock. Kasi pag mali, hindi pantay, no? Kailangan pantay silang dalawa ng shock. Ayan. Masikip na, no? Ito, ganoon din. Ngayon, tingnan mo kung tama ulit. Dapat tama ulit. Kasi sinikipan nyo eh. O baka nagalaw, no? Kung hindi, luluwagan nyo ulit yan. Okay? Tama. Dito sa kabila. Tama. Tama. Dapat dikit. Dapat dikit. Dapat dikit. Dapat dikit. Dapat dikit. Yan. Teka lang. Adjustin natin mabuti. Yan. Okay. 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 Yan. Magsusukat kayo. Kung tama yung pagkasalpak ninyo mga ka-office-mate. Kasi minsan mawawala talaga sa balance ang motor ninyo. Kasi kulang sa sukat. So goods na yan. Sisikipan na natin to. No? Pati itong kabila. Sisikipan na rin natin to. Yan. Sikip. Yan. Ito lagi mong gagawin, no? Magsisikip ka ng ating tornilyo dito sa shock, pati dito. Pero bago yan, sikipan na muna ito. Yan. Pag naabot nyo na yung tulo, saka mo siya sisikipan ng gusto. Yan. Sikipan na ulit. 13 mm ito eh. Ito pinaka 13 mm. Pinakalumang klase ng sukat ng isang tornilyo, 13 mm. Yan, masikip na. Sikipan ulit. Ayan. Sikip. Sikip. Kailangan masikip. Kasi baka mawala sa posisyon tong shock ninyo. No? Kailangan pagka kayo ang gagawa, susukatin nyo yung paano yung pagsalpak ninyo. Kailangan tama. Kayo mismo mamimili kung kaano nyo sasalpak yung shock ninyo. Kung talagang baon na baon or hindi masyado, then susukat ninyo. Para alam ninyo na tama-tama. Sukat na sukat. Ng caliper. Yung ginamit kong kulay orange kanina pang sukat na caliper, yun, importante po yun mga ka-office-mate. Kasi pag namali ka na sukat, yung isa sobrang pagsalpak, isa naman kulang. Yun nga, sinasabi ko nga sa inyo, yung takbo po niya, hindi maayos, no? Yung isa, na para bang nagwi-wiggle ka dahil kulang nga sa sukat yung pagsalpak mo ng shock absorber, no? Hindi maganda takbo ng motor mo mga ka-office-mate. Gigewang-gewang ka. Kasi hindi pantay, no? Hindi pantay yung pagkakasalpak mo sa shock na to. Okay? Yan. Lagay ko dyan tapos sisikipan natin ng gusto. Lagay natin yung mga ehe. Ehe. Yan. Yan, sikip. Kung hindi pa masikip, siksipan mo. Hanggat masikip, hanggat may thread, sisikipan mo. Yan. Isa pa. Kailangan masikip na masikip. Para hindi bumitaw yung shock. Mahirap yung ganun eh. Malulubak ka tapos yung shock mo hindi maayos. Hindi masikip. Ganito rin sa scooter. No, susukatin mo rin sa scooter. Sa iba hindi na nila sinusukat. Pero ang totoo, kailangan sukatin. Kasi baka siguro kabisado na nila yung sukat nung
pagsalpak ng kanilang shock absorber. Sa iba hindi na sinusukat eh. Pero ako gusto ko sukatin para malaman ko lang na tama, balanse. Balanse yung shock absorber. Ano? Kailangan masikip. Pag ito masikip, kakalag ito. Delikado mga ka-office-mate. Ito, delikado rin ito pagka namali ka rito. Yung pagkakasikip, no? Kulang sa sikip, bibitaw tong shock. Baka simplang ka mga ka-office-mate. Diba? Yan. Yan. Sigipan pa natin. Yung talagang masikip na sikip. Masikip. Yan. Yung kailangan masikip. Ito pa. Yan, masikip. Yan. Masikip na. Kung ano sikip ng isa, yun dapat ang sikip nito. Pantay lang sila. Dito sa kabila, ganoon din. Pares lang sila sa kabila. Kung dito masikip na, dito dapat masikip din. Nakakamuyi. Gusto mo masikip pero dapat ngumiwi yung bibig mo, no? Ito pa, masikip po. Dapat masikip. Ito pa, sikip mo ulit. Dapat magandang pagkakasikip mo rito. Sapat ng pagsikip mo. Ito masikip na. Dapat masikip ng kabila. Masikip din to. Hindi pa ang kaunti. Ito. Hindi pa masikip. Grabe, hindi. Gusto yata masikip pa eh. Masikip mo na eh. Yan, isa pa. Okay. Balikan ko kayo, sisikipan ko lang ng gusto Masikip na to. Yan, nilagay na natin yung tapaludo. Gagawin natin, isasalpak pa natin yung tapaludo sa ilalim. Maglalagay ka pa ng bolt. Kailangan natin magsikip ng bolt dito kasi ito magiging ito mo malalaman kung talagang tama yung pagkakakabit mo. Ito nga. Bolt. Kailangan tama ang pagkakakabit mo ng bolt. Yan, salpak. Importante itong bolt na ito may kabit. Yan. Tapos sunod. Ito namang isa. Salpak. Kailangan makita mo na babaon yung tornilyo dito. Lumang-luma na po ito. Itong motor natin. Ito yung Rakal MD100 na motor na kailangan mo ng maintenance ng buo. I-maintain mo talaga ng buo. Kahit luma, mga ka-office-mate, matakaw na nga siya sa maintenance pero tingnan mo naman yung takbo. Maayos pa rin mga ka-office-mate. Sa awa ng Diyos, nananakbo pa rin ng maayos. Okay? Tutornilyo mo lang to. Tapos, sisikipan mo na dito. Sikipan natin. Cheese! Yan, sikipan na yan. Pati dito. Yan. I like
like the songs that are making wars be. Oh, katala tayo. Ito pang isa, oh. Sikip mo ulit yan. Yan, dapat masikip. Dalawa po kasi tornilyo na ito para sa tapaludo, para sumikip yung tapaludo. Yan, sikipan mo. Tapos sa kabila ganun din. Sisikipan. Ito lang kasi ang kailangan natin dito. Kailangan masikip lahat. Dito sa motor. Dahil pag ito lumuwag, luluwag din pati tapaludo. Delikado rin yung mga office-mate. Maluwag ang tapaludo. Tatama sa gulong. Yan o. Yan. Para makasigurado ka, sikipan mo ulit. Yan. Okay, masikip na yan. Sunod na sikipan nyo nandito. Yan o. Okay. Masikip na. Masikip na siya. Yan, masikip na. Okay. Ayun na yung bagong shock. Nakakabit na. Tapos, ganin nyo. Kung pantay lang sila. Ng talon, pati itong kabila. Kailangan pantay sila ng talon. Okay. Ayun, tingnan mo kung sasapat dito ang paglagay natin ng brake caliper. Dito sasalpak mo yung brake caliper, dapat sapat. Tingnan mo, sukatin natin maigi. Kung sasapat ang brake caliper. Ayan, tingnan mo kung tama yung butas. Good. Pasok. Pasok. Yan. Good. Pwede. Ayos na. Tapos na yan. Kakapit na natin yung gulong. Tapos sabay na natin lahat, pati yung tapaludo rito. No? Okay, sige, wait lang. Kinabit natin yung gulong, ano? Nakabit din natin lahat. Ito, salpak ito. Ngayon, kakabit na natin yung tinatawag natin na nut. Yan. Axle nut ang tawag dito, mga office-mate. Isisikip nyo. Ngayon, kung kanina ang sikip niya ay pababa, ay pangluwag niya ay pababa. Ngayon, ang gagawin nyo, sisikipan nyo, pasikip paakyat. Paangat, paangat. Yan o. Yan o. Yan. Paangat ang sikip. Okay, masikip na siya. Susunod natin isisikip, ilalagay ay yung ano naman. Mukhang ano sumikip pang pag-ikot, mga office-mate. Masikip pang pag-ikot. Sige, wait lang po balikan ko kayo. Ito, buo na. At yung ikot niya kompleto na, no? Nakabit na rin natin yung brake caliper. Good siya, nakabit na natin. No? So okay na siya. Yan, kabit na yung brake caliper. Nakabit na po ito, kabit na po yung shock. Ayun o. Ayan yung bagong shock na nakabit. So ayun na siya, no? Ngayon ang susunod natin ngayon, itong tapaludo rito. No? Doon sa kanan natin lalagay isang buhok. Okay?
Kompleto na po yan. Kung umikot na po yan. Kaya po pala hindi maayos yung pag-ikot niya kanina. Masikip dahil po siguro itong speedometer gear na ito hindi masyadong nakalapat dun sa loob. Kaya yung ikot niya masikip. Yung spacer dito kulang. Kaya sinikipan natin ng gusto para medyo kumapit. So yan, ikot niya medyo dire-diretso na po yan. Yan o. Yan. Preno tayo ngayon. Alam nyo bang nasabay na rin pati preno? Dahil yung kanyang bracket, wala yung bakal dito. Itong bakal na ito, palyado na. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko yung bracket niyan, yung luma ko, at kinabit ko rito sa bago na to. No? Hindi ko na po ikinabit tong bago kasi medyo tatagal lang tayo, mag-bleeding pa tayo, no? So hindi na natin to kinabit. Kinuha na lang natin tong bracket. Nakita yung bracket na to na may dalawang butas sa kabitan ng tornilyo. Tinanggal ko sa kanya. At ang pinalit ko yung bago kasi nga yung bakal dito. Kung titingnan nyo, yan yung bakal na salpakan ng itong brake disc o brake pad. Putol na po. So, kailangan bumili pa ng repair kit para lang masaayos yung itong bracket na to. Yung bakal niya putol. Pinagdidikitan mismo ng brake pad na isa yung dulong-dulo ng brake pad. Putol na. So, itinanggal ko. Yung nandito, kinabit ko rito. Kaya bago na yun. Bagong-bago na yun. Yung bracket niya. Ang pangit niya lang talaga, yung galing dito, kinabit ko dun. At yung dun, kinabit ko rito. No? Gusto ko sanang gawin, ito ikabit ko rito. Ito, alisin ko na lang. Kaya lang ito gumagana pa sayang naman to. Pero dahil nga matrabaho, magbe-bleeding pa tayo, so medyo matatagalan tayo. Kaya ang gagawin natin, palitan na lang natin ng bracket na may bakal. Kasi yung bakal niya putol na. Nakikita nyo, putol na yung bakal. Yan. Yan, putol na yung bakal eh. Dapat yan, isang buo na maayos. Kapag nagkabit ka ng bracket. No? Bali, repair kit na lang kailangan ito. Kaya ito, kinabit na natin. No? So, ang gagawin natin ngayon, ito ngayong tapaludo. Saan ba yung tapaludo? Yan. Ikakabit na natin ngayon. Yan, salsalpak na natin dito. Okay? Kaya ilalagay ko muna rito. Papakita ko sa inyo. Wala. Kakabit na natin yung tapaludo. Since okay naman siya. Kakabit na lang tayong tapaludo ngayon. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, tapaludo. Ito. Ayan. Sasalpak na natin. Yan. Nakakabit na. Tapaludo. Yan. Ito. Ito. Ito ngayon ikakabit natin ng mga cable tie. Cable tie. Yung isa, tumalit lang. Laglag ba? Okay. Sige, balikan ko po kayo. Wait,
ikabitan natin yung tapaludo. Yan. Yan. Ayan o. Ikabitan natin tapaludo. So, okay na. Pati brake calipers, ayos na. Okay na yung ikot ng gulong. Yan. Okay na lahat. Sunipa din natin yung bagong shock. Mamaya alamin natin kung ano ang takbo nito. Sabihin ko po sa inyo, ma'am, ipapalo po kayo. Sasabihin ko sa inyo na ano yung takbo ng motor. Once po na pinatakbo natin to at ano yung mga laro ng shock, sabihin ko sa inyo, papakita ko sa inyo. No? Okay? Ano siya, mga Copysmith. Yan o. Yan, buo na siya. Siguro dapat ang gawin natin, ito, ilagay natin dito, no? Yan. Dapat, isalpak natin to. Dapat ito, didikit natin. Pero mismo sa shock absorber na lang natin didikit. Yan, natanggal na. Sticker po yan, sticker po yan. Ang AEK. No? Ano, salpak mo ngayon. Yan. Sports, spare parts. Yan. Balik mo. Yan. Kompleto na yan. AEK. Kompleto mga Copysmith. Sticker po yan Dikit natin yung sticker dito. Ayan ha? Yan. Yung mga bubbles tatanggalin natin. So ayan Yan, AEK spare parts. Ha? Kompleto na. AEK spare parts. AEK spare parts. Okay, sige. Ang susunod ko na lang gagawin, babalik ko na yan. Lahat, pati yung mga palikpik, pati na yung harap. So, yun na siya, no? Meron po kayo natutunan sa ating video ngayon, sa ating vlog ngayon, sa maghapong ito, no? At pinakita ko sa inyo paano ko ikabit, no? Sikipan natin, paano natin sinukat, kung paano yung timbang, yung kapares na posisyon ng dalawang shock absorber, kasi pagka wala sa tamang sukat po yun, hindi maganda takbo ng yung motor. Parang minsan umigiwang-giwang ka dahil mali nga yung pagkakasalpak, no? Mas mataas yung isa kaysa isa naman yung mababa, no? Kailangan yun tamang sukat, balanse, no? Para balanse rin yung takbo ng ating motor. Okay, sige mga Copysmith, Saan naman tutunan kayo? Alam nyo ba, mga Copysmith, ang plano namin dito sa motor ko na to, plano ko talaga i-replace na rin itong motor ko na to. Siyempre matagal na rin ito, pero wala akong masabi rito. Kahit matako sa maintenance ito, ang bilis ng takbo nito, magandang takbo ito, no? Alagang-alaga sa langis, no? Alagang-alaga sa langis. Yun nga lang, medyo matakaw na siya sa maintenance, no? Kasi matagal na rin siya. Matanda na rin, pero yun nga, bilib ako dito kahit long ride. Hindi ka papahiya nito sa long ride, no? Hindi ka ipapahiya sa long ride nito pag nag-long ride ka. Kung saan mo gustong pumunta, dadaling ka ng motor na ito, no? Ka ng motorsiklo na to kung saan mo gustong pumunta, no? Pag uuwi ka na at uwi ka na ng bahay ninyo, iuuwi ka rin niya mga Copysmith, no? Dito lang ako nabilib. Kailangan hindi pa ako pinahiya nitong motor na to, no? Siguro sa mga sira, mayroon
nagkaroon lang siya ng problema, pero manageable naman siya kahit paano. So sa ngayon, nagpalit lang tayo ng shock kasi yung shock niya na luma, tumatagas ang langis. No? Siranda din po kasi yung shock, kaya pinalitan natin. So pinakita ko sa inyo kung paano ikabit, paano sukatin, paano sikipan ng gusto para lang may kabit mo tong shock. No? Paano ikabit yung gulong, no? Sapat na gulong, no? Pero wala po akong masabi rito, no? Wala akong masabi rito sa motor na to. Sabi ko nga, kahit sa long ride hindi ka nito ipapahiya. Kahit gaano pa kay katagal sa biyahe, gaano ka pa katagal sa biyahe, hindi ka nito ipapahiya. No? Dito ko nabilib, no? Pero salamat na rin na binigay ni Lord yung ganitong motor, no? Sulit na rin po sulit na rin na binigay ni Lord itong motor na to. Sulit na sa 10 years na gamit. 10 years na gamitan, ano. Yun nga lang, medyo tumatakaw na siya sa maintenance, no? Pero the best pa rin yan sa takbuhan pa lang ngayon. No, hindi kayo papahiya mga ka-office. Sa takbuhan pa lang, no? No. Sa takbuhan pa lang, sa biyahe pa lamang, no? Basta't naka-maintain lang itong motor na to, hindi ka ipapaya mga office mate, no? So yun, plano namin ng kapatid ko, ng ate ko na i-replace din, bumili ng bagong motor, scooter, ganyan. Yun nga, pero hindi ko pa alam kung kailan ng papalitan, hindi ko pa alam kung kailan i-replace, no? Sa plano ko talaga dito, i-retain pa rin natin to, pero i-rehistrohan pa rin natin para lang magkaroon ng sobrang motor pa dito sa bahay na pwede pang gamitin in case nasira yung bagong motor, sira yung scooter, no, nasira, no. At least ito, meron ko pa tayong gagamitin, ano, na extra. I-rehistrohan ko yung bago, i-rehistrohan ko rin itong luma sa LTO para sa gayon magamit pa rin sa biyahe, no? Kaya hindi kayo ipapahinit itong motor na to. Yan lang. Yun nga, kailangan mag-replace na rin ng bago. Yung bago, re-rehistrohan ko rin kay LTO. I-rehistrohan ko rin tong luma para in case nasira nga, yun nga, ulitin ko, pag nasira yung scooter, itong motor pwede mong gamitin, no? Kasi matagal na sa atin to at kilalang kilala na, hindi sirain, no? Basta't alaga mo lang siya. Itong rakal na to, basta't alagang-alaga mo, hindi kay papaya. Alagang-alaga mo sa pyesa, alagang-alaga mo sa langis, pati na rin sa mga maintenance, hindi kay papaya, no? So, ganun lang. Sinabi ko lang sa inyo yung totoo, no? Bala ko nitong i-replace, no? Hindi yung total i-replace, gagamitin pa rin, pero extrang motor na lang sa bahay. Extra na lang, no? Extra lang na motor sa bahay, no? Kapag kailangan gamitin, may magagamit, no? Masira yung scooter na bago, no? Yung branded na scooter nasira, no? Hindi yung magamit. Meron mo pang gagamitin ng motor na bago. Meron pang gagamitin na ganito. Ayan. Meron pa tayong gagamitin kasi naka-extra na siya, no? Extrang motor na lang siya, no? Naka-register din sa LTO, no? Ganun din tayo mga kapis. Ganun lang ang natin, mindset natin, no? Okay, sige. Sinabi ko lang sa inyo kung paano ikabit yung shock, yung bagong bili na shock. Pero mamaya papakita ko sa inyo pag buo na to lahat. Sige, salamat po. Ito na siya, buo na, kompleto na, yan, buo na siya, yan, buo na siya. Goods. Buo na, pati palikpik kasama na rin, pati yung harap. Buo na. Yan. Kompleto na. No. Yan. Nagkabit na natin siya mga office mate. Good na. Yan o. Buo na yung shock niya. Yan yung brake. Gunin. Okay. Goods. Ito yung lumang shock. Ayan o. Lumang shock. Ayan o. Yan. Itatabi natin to. No, in case na yung bagong shock na kinabit natin, na galing sa online, ay masira, meron pa tayong gagamitin.
No? Yan oh. Meron pa tayong gagamitin na shock absorber na pwede nating mapakinabangan in case na masira itong luma. Ay, itong bagong ano ba yun? Namamali ako. Itong bagong shock absorber na binili natin, ano? Masira itong, pag ito'y masira, meron pa tayong gagamitin. Ito. Tatabi na lang natin to. No? Itatabi natin to, tapos gagamitin pa rin natin. No? Para mapakinabangan natin. Ano? Pag alam yung ice spot, mapapakinabangan pa, itabi nyo. Ano? Pwede pa. Ano? Okay? So yun. Pinakita ko lang sa inyo paano lahat ng repair dito sa aking motor. At sabi ko nga sa inyo, kapag kayo may-ari ng inyong motor, no? Kahit scooter pa yan, kahit ganong klaseng motor, o kahit tikambiyadang motor, o kahit manual pa ng motor yan, manual, transmission pa yung pinipindot mo yung ano, sa kamay, pag-aralan mo mga ka-office mate. Kasi ikaw na gumawa. Ngayon kapag natutuhan mo at ikaw na gumawa, napakasarap sa pakiramdam mga ka-office mate. Ano? Hindi lang yun. Makakatipid ka pa dahil ikaw ang marunong kang gumawa, ikaw na yung gagawa na sarili mong motorsiklo. No? Motor mo yan wala tayong magagawa dyan. No? Hindi ko naman sinabing huwag ka na magpagawa sa labas. No? Kasi may mga times sa motor natin na hindi pa natin alam gawin. Ano? Tanging mekaniko lang na nakakagawa. Pero yung mga iba na simple lamang sa motor natin na kayang-kaya natin gawin na natin. Ano? Para makamura tayo, makatipid tayo no? Sa pera. Makatipid tayo sa pampaayos sa maintenance. No? Kasi alam na natin gawin. Gawin na natin at pag-aaralan natin kung paano natin gagawin. Ano? Simple lang yun. Dapat alam natin kung paano natin ikakabit. Paano natin tatanggalin para rin natin ikakabit. Ibabalik. No? So, ganun lang. Ganun lang. Sinabihan ko lang kayo mga ka-office-mate at pinakita ko paano magkabit ng shock na bago. Shock absorber na bago. Sige mga ka-office-mate, mag-ingat po kayo parati. No? Lagi po kayong ride safe. Mag-ride safe, mag-ingat sa pagmamotor. No? Sasabi ko lang sa inyo ito. No? Lagi kayong manalangin, protection habang kayo ay bumabiyahe, nagmamotorsiklo. At lagi nyo sa inyong isipan, God bless, ride safe at ingat.